Pagdating sa Iloilo Doctors Hospital, pumasok sila sa maliit na clinic, katabi ng emergency department. Dito ba yung dentist? Tanong ni Kyla. He's from Manila so binigyan lang siya ng maliit na space nito dahil 2 days lang naman sila ng team niya. It's free consultation kasi medical mission nila. Paliwanag ni Adam. Ah, ganun ba? Ani Kyla at saka inupo at kinalong ang anak. Adam pre, masiglang bati ni Hector nang lumabas sa kortina na nakatakip sa examination room nila. Oh hi, you might be Kyla. Bati nito na mapansin ang kasama ni Adam. Hello, bati ni Kyla at nginitian ito. Uy, ito na ba ang pangarap mo? Nakangiti ang tanong ni Hector at napatingin kay Kai. Ang ganda niya, kamukhang kamukha ni Tita Amara. Gawin mo na ang trabaho mo. Utos ni Adam na hindi na tinamang sinabi ni Hector dahil konting panahon na lang malalaman na niya ang katotohanan. Sure baby, what's your name? Tanong ni Hector. Kai po, sagot ng bata. Sama ka kay Tito, sabi ni Hector. Pero kailangan kong isa sa inyo dahil baka umiyak ang baby girl ninyo. Ako na, sabi ni Adam. Asawa ko, dito ka muna ha. Wait mo lang kami ng anak natin. Sure ka? Ako na, ani Kyla. No, ako na. Dito ka lang. Manood ka ng phone video sa gusto mo if you want. Okay, pagpayag ni Kyla. Nahihiya din kasi siyang sumama dahil baka may magawa siyang mali sa harap ng kaibigan ni Hector. Pumasok na mag-ama sa examination room. Dude, di na kailangan ng DNA test, sabi ni Hector. Andwesang andwesa na to eh. Gawin mo na lang kasi. Utos ni Adam at binuhat ang anak para maupo sa hospital bed. Lumapit si Hector kay Adam at bumulong. Ulol, di ako marunong maglinis ng ngipin. Anong gagawin ko? Ilawan mo lang kunwari may ginagawa ka. Sabi ni Adam, nagbabanta ang tingin sa kaibigan. Matalino pa naman si Kai. Daddy, I'm afraid. Naiiyak na sabi ni Kai. I'm here baby, don't be afraid, okay? Sabi niya, tinawakan ng kamay ni Kai. Baby, open your mouth. Say ah. Sabi ni Hector, may hawak na swab para kumuha ng sample. Naging masunuri naman si Kai. Kinunan din niya si Adam. Kailan lalabas ang result? Tanong ni Adam na pinalabas na si Kai para makausap ang kaibigan. 2 to 5 days, sagot ni Hector. I won't consider the 5 days. Seryosong sabi ni Adam. For sure, 2 days. Wika ni Hector. Okay, in 2 days matatanggap mo ng result. Make sure wala nakakaalam at walang magtatamper ng result. Oras magkamali ka, malilintikan ka sa akin. Pagbabanta ni Adam. Oh shit, takot ko lang. Nakangising sabi ni Hector. Tara, inuman naman tayo. Di pa ako nakagala dito sa Iloilo eh. Balita ko, magandang mag-night out sa Smallville. Hindi ako mahilig mag-night out. Come on, dude. May 2 days ka pa bago maging officially father, ani Hector. Tigilan mo ko, ikaw ang gumala kung gusto mo. Ayain mo si Marco. Sure, marami bang magaganda dito sa Iloilo? Kahit saan may maganda. Nagmagmulat si Rhea ng mga mata, agad siyang napabangon na makita ang bulto ni Nick. Anong ginagawa mo rito? Kumain ka na, sabi ni Nick. Mainit-init pa yung aras kaldong niluto ni Mommy. Hindi pa ako. Napatayo siya at tumakbo patungo sa toilet, saka sumuka, pero wala naman lumalabas. Napahawak siya sa ulo dahil nakaramdam siya ng pagkahilo. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Nick. Dadaling kita sa ospital. I'm fine, sagot ng dalaga. Normal lang to, sabi ng OB ko. Iniinom mo ba ang mga vitamins mo? Yes. Sagot niya at saka nakamumog at humarap sa binata. Oh gosh, bakit ka ba nakapasok? May duplicate kang bigay sa akin. Nalimutan mo na ba? Lumabas ka na, di ba ayaw mo ako makita? Pagtataboy ng dalaga. Kailangan mo ko, Rhea. Hindi na, kaya kong sarili ko, Nick. Please, mas lalo ko nahihilos sa'yo eh. Sinundan ni Nick ang dalaga pabalik sa kama. Kumain ka ng arroz caldo para magkaroon ka ng lakas. Masarap yan, Rhea. Kakainin ko yun mamaya pag okay ng sikmura ko. Subuan na lang kita. Sabi ni Nick at naupo sa tabi ni Rhea, kinuhang lagay ng pagkain. Kain ka na. Kaya kong kumain mag-isa. Rhea, kumain ka na kahit para man lang sa anak natin. Bakit mo ba ginagawa to, Nick? Napabuntong hininga si Nick, muling nilapag ang pagkain sa bedside table. Di ba itong gusto mo? Seryosong sabi ni Nick. What? Okay. Ito nga ang gusto ko na mapansin mo at mabuntis pero ewan ko. Nawawalan ako ng gana lalo na sa ting maalala ko ang pagkamuhi mo sa akin.
Alam ko naman kasalanan kong lahat at hindi ko kayang kamuhian ka, pero hindi ko talaga gusto na makita ka. Pag-amin ni Rhea, nandito siya sa pinapangarap niya pero bakit nag-iba na ang takbo ng utak niya? Naiintindihan ko, sabi ni Nick na nakaramdam ng lungkot. Siguro dahil hindi siya sanay sa ganitong treatment ni Rhea sa kanya. Kung gusto mong kumain, nandito lang ang pagkain. Kapag lumamig, initin mo na lang mamaya. Mauna na ako, may pasok pa ako sa opisina. Paalam niya at tumayo, saka iniwan si Rhea. Nakiusap muna siya sa katulong na i-check si Rhea from time to time at kung may masamang mangyayari tawagan siya agad. Nagmaneho siya patungo sa opisina. Morning, sir. Bati ni Dayan nang lumabas si Nick sa elevator. Morning, Dayan. May mga dapat ba akong pirmahan ngayon? Tanong niya na napasulyap kay Kyla sa pwesto nito. Yes, sir. Actually, marami-rami. Sagot ng secretary. Nasa table mo na. Sige, Dayan. Can you please tell Kyla na gusto ko siyang makausap? Okay, sir. Nakangiting sabi ni Dayan. Okay, I'll wait her in my office. Thanks. Bumalik si Dayan sa pwesto. Uy, tawag ka ng sweetheart mo, sabi ni Dayan. Sinong sweetheart ang pinagsasabi mo? Sino pa? Ay di ang boss ko. Tigilan mo ako, Dayan, sabi ni Kyla. Ngayon na ba? Sabi niya. Sige, kapag may magtatanong, alam mo na ako nasan ako, ha? Ako ang bahala, walang iistorbo sa inyo. Makakulog ang sabi ni Dayan. Pumunta si Kyla sa opisina ni Nick. Nakailang katok muna siya bago pumasok. Morning, bati ni Kyla. Pinatawag mo raw ako. Kyla, ang tungkol sa pinapirmahan ko sa'yo, nasa na? Kailan mo ba kailangan? Napirmahan mo na ba? Di niya pwedeng pabayaan na mag-inadal in the first place, kasalanan niyang lahat. Hindi ko pa napipirmahan pwede bang next week na lang? Kailangan ko pa mag-isip, lalo na ngayong magkakanak na rin kay Rhea. Iniwas ni Nick ang tingin, medyo naging magaan ang pakiramdam niya. Hindi itong gusto niyang mangyari pero naguguluhan siya. Iniisip din kasi niya ang tunay niyang anak kay Rhea. Paano niya ipapaliwanag na may anak siyang bastarda or paano niya ipapaliwanag sa anak na naging legal niyang anak si Kai kahit di naman niya kadugo. Ikaw ang bahala pero pag napirmahan mo na, sabihin mo lang sa akin. Sabi niya nang bumalik ang katinoan. Alam kong mahirap sa'yo, pero di ako maghahabol ng karapatan, Nick. Sanay kaming wala ka pero ang anak ninyo Rhea, wag na sana siyang lumaking walang ama sa tabi niya. Naalala rin niyang pakiusap ng asawang wag pirmahan sa loob ng 1 linggo ang binigay ni Nick. Di niya alam anong balak ni Adam kung ba't pinapahold nito ang pagpirma niya, pero gusto niyang mag-isip ano talagang dapat gawin, lalo na't may half-sister or brother na si Kai. Thank you, Kyla. Kyla? Ano? What if hindi ko anak si Kai? Malulungkot ka ba o sasaya? Hindi mahalaga sa akin kung ikaw ang ama o hindi, basta't sa akin ang anak ko, Nick. Kung hindi mo kayang magpakaama sa kanya, walang problema. Hindi kita pipilitin o obligahin. Nalulungkot sana siya pero para na lang yon sa anak. Don't worry, bibigyan ko ng ama si Kai. Mahirap din aminin lahat kay Kyla dahil tiyak magtatanong to ng katotohanan at mapapahamak si Rhea lalo na ngayong si Adam ang nakasama nito ng gabing yon. Kung di matanggap ni Adam, hahanap to ng paraan para magbabayad sila. Yun lang ba? Lalabas na ako. Morning! Masiglang bati ni Charlotte nang pumasok. Oh, nandito ka pala. Ginagawa mo? Tanong nito at naupo sa pwesto. May pinag-uusapan lang, sagot ni Kyla. Sa pagkakatanda ko, hindi ka ang secretary ni Nick unless labas sa company ang topic ninyo. Wala ka na ron. Ines na sagot ni Kyla. Nauurat na siya kay Charlotte. Basta kapag nakikita niya ito, gustong gusto talaga niyang tirisin. Oh really? Maarteng sabi ni Charlotte. Baka nakalimutan mo, vice president ako ng company na to. Secretary ka lang ng CEO pero kung umasta ka parang asawa ka niya. Girl, wake up! Matamis na ngumiti si Kyla pero may halong pag-ismid. Don't worry, gising na gising ako. Sagot ni Kyla kaya tinalikuran sila. Bastos ka talaga. Kakausapin ko si Adam na paalisin ka sa kumpanya. Go ahead, sabi ni Kyla nang hindi na nakaya. Charlotte, ano ba? Saway ni Neil. Why? Takot kang mawala siya sa company? She's nothing. Pabagsak na sinira ni Kyla ang pinto nang makalabas at padabog na bumalik sa pwesto. Oh, ba't kanya na mukha mo? Tanong ni Winwin. Para ka nakapagsabunutan sa tigre sa itsura mo ah. Girl, ano na naman ang sinasabi ng ex mo? Wala naman. Basta, sagot ni Kyla kay Sam na ayaw magkwento. Sinisira ni Charlotte ang araw niya. Magkwento ka na kasi. Pangulit ni Sam.
Girl, si Sir Adam. Saway ni Dayan kaya tumahimik sila at nagbisibisihan. Morning, ladies. Masiglang bati ni Adam at dumiretso sa tabi ni Kyla. Morning, Assistant Secretary ko. Morning, sir. Bati ni Kyla pero ang matay nasa computer at kunwari may hinahanap. Piniikot ni Adam ang inuupuan ng asawa kaya napaharap si Kyla sa kanya. Hot choco. Alok ni Adam sabay lapag ng binili sa labas. Thanks. Sabi ni Kylang nagbabanta ang mga mata para umalis na si Adam dahil alam niyang all ears sa mga kasama sa kanila. I changed my mind. Let's have breakfast together. Napakagat sa ibabang labi si Kyla at ibinaba ang tingin. Alam niyang narinig siya ng mga kasama at sumusulyap ang mga to sa kanila. Busog pa ako. Sabi mo di ka pa kumakain. Mamaya na marami pa akong tatapusin, sir. Hihintayin pa rin kita. Sir, lalamig na po ang pagkain. Eh di tara na, kain na tayo. Mauna ka na. I just miss eating with you. Sabi ni Adam, tumayo, kinuha ang hot chocolate at pagkain nila pag sa mesa. Pinandilatan niya si Adam pero dead ma lang siya nito. Napabuntong hininga si Kyla. Lately, ang weird ng kinikilos ng asawa niya. Morning, Adam! Si Charlotte nang lumabas sa opisina. Lumapit sa kanila at nakipagbeso kay Adam. Oh, is that for me? No, sagot ng binata. Para sa amin ni Kyla. Sa inyo? Ulit ni Charlotte nakataas ang kilay. Binili niya? How sweet! Nope, binili ko. Thanks, I wasn't sweet but now I'm trying to. What do you mean? Tanong ni Charlotte. Like what you've said, I will wait for you in my office, Kyla. After 10 minutes at wala ka pa, bubuhatin kita papasok sa opisina ko. Hey, Adam! Tawag ni Charlotte. Hinabol si Adam, pero nakalock ang pinto nang subukan niyang buksan. Wait, tama bang narinig namin, Kyla? What's the real score? Gosh, ganda mo, girl. Grabe na talagang ganda mo. Kung magkakagusto si Sir Adam sa'yo, how to be you po? Tanong ni Dayan. Wala. Gusto lang siguro niya na makasama sa pagkain. Napilitan siyang sumunod sa opisina ni Adam. Excuse me? Mahinahong sabi niya kay Charlotte at nag-doorbell. Do you think seryoso si Adam na makasama siya? Yes, sagot ni Kyla. You heard him, right? Asa ka? Ani Charlotte humarap kay Adam nang bumukas ang pinto. Adam, please come in, Kyla. Charlotte, wala akong time para sa'yo. What? Gusto mo ba talagang magwala ako, Adam, ha? Magwala ka, ipapupulis kita. What the heck, Adam? Nakalimutan mo na ba ang pangako mo sa akin? Gusto mong ipaalam ko sa lahat ng pinagagawa? Go ahead, Charlotte. Sabi ni Adam, hinila si Kyla papasok ng silid, tsaka muling hinarap si Charlotte. Nirerespeto kita sa abot na makakaya ko, Charlotte. Pero wag pong sasagarin ng pasensya ko. I'm sorry. Pero wala akong feelings para sa'yo. If I were you, mag-resign ka na or ako mismo magpapaalis sa'yo. What the heck, Adam? Are you kidding me? Para lang sa babaeng yan, babasasin mo na ako? Hindi kita binabastos. Please, umalis ka na. Dahil ayoko maistorbo sa breakfast date namin. Pakiusap ni Adam saka isinara ang pinto para makapagsolo sila ng asawa. Uy, narinig niyo na ba ang balita? Tanong ni Sam nang dumating sa pwesto nila. Nakimarites ka na naman sa baba? Tanong ni Winwin. Narinig ko lang no, basta. Depensa ni Sam. Sabihin mo na kasi. Inip na sabi ni Faye. Di ba buntis si Ma'am Rhea? Tanong nito. Sabi nila, ani Winwin. Confirmed. Mahinang sabit palingalinga dahil baka marinig sila ni Kyla. Sana si Kyla? Nasa baba, kumuha ata ng coffee ni Sir Adam? Sagot ni Faye. Dalian mo na, ano na? Confirm ba talaga yung pinagbubuntis niya? Para na sina Kyla at ang anak niya. Yun nga bes, kawawa talaga si Kyla. Naaawang sabi ni Sam. Kala ko nga maayos na sila ni Sir Nick dahil pinupursige siya ni Sir Nick. Pero biglang may nabuntis naman kaya naging komplikado na tuloy ang lahat. Ako rin, pagsang-ayon ni Winwin. Umaasa pa naman akong mabubuo ng pamilya nila. For sure, si Ma'am Rhea ang pipiliin ni Sir. Mayaman eh. Tapos nung di pa nga si Ma'am Rhea buntis, pinili na siya ni Sir Nick. Paano pa kaya ngayong may anak na sila? Pero hindi yan ang fresh news sa baba. Nagpasa raw kaninang resignation letter si Ma'am Rhea. Ha? Talaga? Ani Faye. Oo, at balita ko, hinabol siya ni Sir Nick pero hindi niya pinansin. Hala, baka siya na lang lalayo. Grabe naman kasi si Sir Nick, playboy. Si Faye. Di naman kailangan magtrabaho ni Ma'am Rhea, mayaman sila. May sariling kumpanya. Alam naman natin na dito lang siya dahil kay Sir Nick, ani Winwin. Uy, tahimik kayo.
Bulong ni Sam nang lumabas si Nick sa opisina kasama si Charlotte. Dumaan na ba si Adam? Tanong ni Charlotte. Hindi pa, sagot ni Sam. Okay, pakisabi na nauna na kami sa conference room. Maarteng sabi ni Charlotte. Si Kyla? Tanong ni Nick. Kumuha ako ng coffee kasama si Diane, sagot ni Faye. Tumango si Nick at sumunod kay Charlotte. May meeting pala ang mga bosses ngayon, sabi ni Winwin. Oo nga, about yata sa improvement ng company at kung may paalisin or wala, mga future plans, ganun. Ani Sam. Sila ba talaga ni Ma'am Charlotte at Sir Adam? Tanong ni Winwin. Balita ko, sagot ni Sam. Sabi may pass daw sila kaya naging vice president agad si Ma'am Charlotte. Pero parang di naman interesado si Sir A sa kanya eh. Tingin ko gusto ni Sir si Kyla, ani Sam. Hala, pansin mo rin? Bulalas ni Winwin. Akala ko ako lang, alam nyo ba, iisang condo lang sila tapos nasa iisang floor. Balita ko nga sila lang nakatira sa itaas ng building nila eh. Oh my God, really? You mean live-in sila? Di makapaniwalang tanong ni Faye. True ba? 2 unit lang sa last floor ng building at yun ang pagmamayari ng Sir Adam at Madam Nat. Pero si Kyla raw ang pinatuloy ni Madam Nat doon kaya kapitbahay sila, sabi ni Sam. Hala, ang haba ng hair ni Kyla, ani Winwin, pero agad silang nagbisi-bisihan nang lumabas sa elevator sina Kyla at Diane. Eto na guys ang coffee ninyo, sabi ni Diane saka nilapag ang dalang kape. Bumili rin kami ng donut, sabi ni Kyla at nilapag ang isang box ng donut para pagsaluhan nila. Wow, magkano? Tanong ni Faye. Libre na raw ni Kyla, sagot ni Diane. Salamat, Madam Kyla. Pasalamat ni Winwin. Minsan lang naman ako manlibre. Ako nga ang lagi ninyong nililibre. Sagot ni Kyla at naupo sa pwesto at nagsimulang magkape. Uy, si Sir! Bulong ni Sam, kaya't napasilap si Kyla kay Adam na palapit sa kanila. Merienda, Sir? Alok ni Diane. Thanks, ladies, pero busog pa ako. Pasalamat ni Adam at tumarap kay Kyla. Are you done? Start ng meeting. Yes sir, may kailangan ka pa ba? Tanong ni Kyla. Nandun na pala si Ma'am Charlotte at Sir Nick, sabat ni Sam. Oo nga, andun na halos lahat. Ikaw na lang yatang hinihintay para mag-umpisa na eh, sabi ni Kyla. So, shall we? Tanong ni Adam. Ho? Pero hindi ako kasali sa meeting. From now on, kasali ka na sa meeting lalo na sa kumpanyang to, sabi ni Adam. Pero naiilang na wika niya. Hindi naman ako, what's mine is yours, Kyla. Seryosong sabi ni Ace kaya biglang kinabahan si Kyla, lalo na't may nakakarinig sa kanila. Ang talas ba naman ang pandinig at utak ng mga kaibigan niya? Of course, as secretary, kailangan pala nandun din ako. Aniya at saka tumayo para makaalis na sila. This time, not as my secretary. Sabi ni Adam at saka hinawakan sa kanang kamay si Kyla. Let's go. Nagpahila si Kyla patungo sa elevator. Please, bitawan mong kamay ko. Nahihiyang pakiusap niya habang nakayoko dahil alam niyang sa kanila ang tingin ng mga kasama niya. Okay, ani Adam, saka binitiwan ng kamay ng asawa at inakbayan to. Oh God, Adam! Ani niya at saka tumingala pero ngumiti lang si Adam, pinisil ang ilong niya. Natawa to nang sumimangot si Kyla at padabog na pumasok sa elevator. Ano bang nangyayari sa'yo, Adam? Asawa mo ko kaya't wala ng dahilan para umiwas tayo sa issue, Kyla. Magpakatotoo na tayo. Gusto ko rin ng freedom kasama ka. Ayoko na sa relasyong itinatago. This is my company. Kaya kong gawin ko anong gusto ko. Bakit ako mahihiya? Paliwanag pa ni Adam. Di na nakapagsalita pa si Kyla nang bumukas ang elevator kaya't parang sumunod na siya kay Adam papasok sa conference room. Good day everyone. Bati ni Adam sa mga ito. Hinila sa isang upuan para maupo ang asawa. Tatayo na lamang ako. Nahihiyang bulong ni Kyla, lalo na't matataas na opisyales ang mga nandito. Adam, is she allowed na dumalo at makinig sa meeting natin today? Tanong ni Charlotte. Why not? Sagot ni Adam. I don't keep my secret sa kanya. She can hear everything from all of you. But Adam, be professional. She cannot understand everything dahil iba naman ang level ng comprehension niya. I mean, wala naman siyang maiintindihan. Giit ni Charlotte. That's why she's here para matuto at pag wala na ako, siya na makakausap ninyo. Mahinahong sabi ni Adam. Hiyang-hiya si Kyla lalo na't lahat sila ay nakatingin sa kanya. Siya pa atang dahilan kung ba't madedelay ang meeting nila kaya tumayo siya. Labas na ho ako, sir. Tama si Ma'am Charlotte. Wala talaga ako maintindihan sa meeting na to.
Paalam niya pero pinigilan siya ni Adam sa kanang kamay at muling pinaupo. Stay here, Kyla. Hindi ka lalabas sa silid na to. But Mr. Andueza, Charlotte is right. She's just a secretary at alam naman nating bawal ang secretary dito. Even your parents and sister didn't bring one here. Sabat ng isa sa board of directors? She's my secretary so there's nothing wrong kapag mananatili siya. Sabi ni Adam para depensahan si Kyla. Busy si Sir Adam kaya't normal lang na isama niya si Kyla para may maglilist down ng lahat sa kanya. It's okay, sabat ni Nick. I'm sorry folks but I cannot let her out of this room. Why? Nakataas ang kanang kilay na tanong ni Charlotte. Are you defending her? Or baka siya talagang may gustong dumalo dito at napipilitan ka lang, Mr. Andueza? Everyone? Ani Adam na sa boses pa lamang ay makapangyarihan ng pakinggan. Let us start the meeting and let my wife sit beside me. Wife? Bulalas na ulit ni Charlotte. Oh, ani Adam, ngumiti, hinawakan ang lalamig na kamay ng asawa na nasa lap nito. I forgot to tell you. Kyla is my wife, so kung may taong mananatili sa meeting na to, yun ay ang asawa ko. Kyla, ani Nick na kay Kyla nakatingin. Is this true? Napatingin si Kyla kay Adam na nanghihingi ng saklolo. Do I make jokes here, Mr. Perez? Seryosong tanong ni Adam. Or kailangan ko pa magpakita sa inyo ng proof para mapatunayang asawa ko ang nilalait ng iba rito sa inyo? Bigla umingay ang paligid. Natahimik naman si Nick, pero hindi niya alam ang sasabihin na tila babagsakan siya ng langit. Bigla, nanlamig ang buo niyang katawan. Wala siyang kaalam-alam sa relasyon ng dalawa. Bilang lalaki, alam niyang gusto ni Adam kay Kyla, pero yung malamang kasal na sila, di siya makapaniwala. Kailan ba kayo kasal, Adam? Sa wakas, naisatinig ni Charlotte. Do I have to tell you everything? Tanong ni Adam. Okay. To feed your curiosity, matagal na kaming kasal nang nasa Espanya pa kami. Napanganga si Nick, ibig sabihin, bago pa man bumalik si Kyla pagmamayari na ito ni Adam. Pero bakit hinahayaan siya nitong maghabol sa kanilang mag-ina kung gayong kasal na pala to sa iba? Feeling niya naloko siya o pinagdaroan lang siya ni Kyla. Gusto ba nitong gumanti sa kanya? Pero Adam, alam mong nakaraan natin? Makahulugang giit ni Charlotte. You promised me 5 years ago. Ikaw ba talaga ang pinangakuan ko, Charlotte? Tanong ni Adam na walang balak makipagtalo. Let's talk about this later but for now walang magpapalabas sa asawa ko. Ang hindi sang-ayon sa desisyon ko, maaari kayong lumipat sa ibang kumpanya o lumabas ngayong meeting pero gusto ko lang ipaalam na kung sino man ang tumutol at magpapatalsik sa kumpanyang ito. Natahimik silang lahat kaya't nagsimulang magsalita si Adam, isa-isang pinakinggan ang opinyon ng bawat isa. Lumilipad din ang utak ni Kyla at di makatingin na maayos sa mga kasama sa silid. Nahihiya siya. Pagkatapos ng meeting, agad nang lumabas si na Kyla at Adam pero hinabol sila ni Nick. Kyla, usap tayo sandali. Sabi niya at naabutan sila sa elevator. Busy ako, sabi ni Kyla pero sinara ni Nick ang elevator at nakisabay sa kanila.